May magandang story ang Philippine Star nung isang araw. The issue kasi is conflict of interest mga congressmen. Kaya nagbabangan sila kahapon It turns out at least 5 ilang members 5 vice chairmen ng House Public Works Committee na bahagi ng Infracom na nag-imbestiga ngayon sa Pagdito Projects are linked to contractors. So ang tanong kung sila ba mag-iinhibit o hindi. Ayun na. Parang ito yung ipinuto ni Representative Sheljok na kung halimbawa part ka ng komite na mag-iimbestiga, sabihin mo na kung ikaw ba yung mag-undertaking ka, mag-disclosure ka kung meron kang financial or pecuniary interest that will be in conflict with the investigation. Yes. Full disclosure, kumbaga, within 5 days. So ito, lumalabas na there are 18 vice chairmen of the House Public Works Committee, which is a subcommittee of the Infracom. Okay. 5 sa labing-walong vice chairman na yan ay linked sa mga kontratista. Nako. Pamilya nila are contractors. Not to say that they're doing anything wrong. We don't make that assumption naman. Yeah. It's just that it's a very huge potentially conflict of interest. Wait, umamin sila or nasilip na? For example, the Arbison family. Did they disclose or? That's what we're waiting for kasi they have 5 days to sign that undertaking with the Infracom. Okay. So, question lang is, will they disclose or not? Number two question is, kailan siya conflict of interest? Yun. Kasi, divestment is one thing. Ibig sabihin, nag-resign na ako sa kumpanyang yan, hindi na ako linked dyan. Pero kung yung pamilya mo ang may-ari, link pa rin. Oo. Bagbat hindi ka na opisyal, pero asawa at anak mo are still officials of the company. Is that a conflict of interest under the law? Oh, yeah. Sabi kasi it's a conflict of interest Yes, pero under the law, is it illegal? Or pwede ring nag-divest ka ng shares pero CFO ka pa rin. Yung mga Ay, ganon. parang pamilya yan. Ano na yan? Ikaw talaga. Nag-divest tapos CFO. Narinig ko na yan. So may mga ganun paghihimay. I was talking kanina to Terry Ridon. Ang sabi niya, kasi under the anti-graft law, ang malinaw lamang doon, until the 3rd degree, bawal ang speaker, Senate President and Vice President up to the 3rd or 4th degree of consanguinity and affinity to handle contracts yung kanilang mga kamag-anak. Pero ordinary legislators, walang ganong up to the 4th degree ng bawal. Di ang bagsak niyan, amendment pa rin ng mga lawmakers. Mag-pray na lang tayo na... Sila pa rin. At saka ano? Ano yan, Mase? Sorry napapahaba tuloy tayo. Wala lang yan. Wala lang pala Alam niyo na yung mga, kasi may mga usual sagutan lang naman between Malacanang and Vice President Sara Duterte na palagay ko mayroong mas importanteng issues na dapat tutukan kagaya niyang mga contractors na yan na hindi naman ma-figure out kung anong gagawin. Kanina pala nakausap namin si Representative Joel Chua. Ang sinasabi niya, most likely yung congressional hearing gagawin nila by next week. Hindi nga nila masagot kung i-invite si Zaldico. Nasa US pero gusto nasa daw US nila. medical treatment. Ano Siya bang mismo, nangyari? hindi yung anak. Siya mismo. Zaldico. Siya mismo ang nagpapamedical treatment. Okay. Di ba siya? Well, ang sabi ni Princess Abante, si Zaldico mismo. Okay. Oo. Di nandun pala. Kanina pa natin actually matagal na nating hinahanap kung nasa si Zaldico. Magmula Nasa nung Amerika nagsona. na pala. Magmula nung nagsona, hindi na nakita